Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay muna tayo ng word of the day natin. At pag-usapan natin itong tinatawag nating illegal contraband tsaka yung nuisance contraband natin. Actually, pag sinabi po kasi nating contraband, mga future criminologists, anything that is contrary to the prison or jail rules and regulation, that is considered contraband. Pero sa pinag-aralan natin dito sa ating correctional administration, hinati natin yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag na illegal contraband tsaka yung nuisance contraband natin. At ano nga ba yung pinagkaiba nila? Actually, pag sinabi po kasi natin, mga future criminologists, itong tinatawag nating illegal contraband, at the first place from the word itself, illegal. So, ibig sabihin, ito yung mga kontrabando na kung saan pinagbabawal sa loob at sa labas ng kulungan. For example na lang natin, yung dangerous drugs, di ba? Example natin yung shabu. Nasa labas ka man ng kulungan, bawal yan. At lalong-lalo na kapag nasa loob ka ng kulungan, ay pinagbabawal din po yan. Ang tawag po natin yan, that is called illegal contraband sapagkat it is prohibited by law talaga at the first place. Pero pag sinabi po kasi nating nuisance contraband, ito yung mga contraband which is pinagbabawal lamang po siya ng jail rules or pinagbabawal lamang siya sa loob ng kulungan pero hindi siya pinagbabawal sa labas ng kulungan. For example natin, keeping pornographic materials. Actually, sa labas ng kulungan, hindi naman siya talaga actually pinagbabawal. Pero pag nasa kulungan ka, pinagbabawal po siya. That is considered nuisance contraband. Example po natin, cigarettes, di ba? Pag sinabi natin cigarettes sa labas ng kulungan, hindi naman siya talaga actually pinagbabawal. Ang dami nga nanigarilyo dyan, di ba? Pero pag nasa loob ka ng kulungan, pinagbabawal po siya. At syempre, mga inumin po natin na nakakalasing, mga alak po. Yan po ay considered nuisance contraband sapagkat pinagbabawal talaga siya sa loob ng kulungan pero sa labas naman hindi naman po siya at the first place. And syempre iba pang mga contraband which is pinagbabawal sa loob ng kulungan pero hindi pinagbabawal sa labas ng kulungan, that is considered nuisance contraband. Kaya ulitin po natin, pag sinabi nating illegal contraband at the first place pinagbabawal po talaga siya sa loob o sa labas man ng kulungan, pinagbabawal po siya. Pero pag sinabing nuisance contraband, ito ay pinagbabawal lamang sa loob ng kulungan pero maaring hindi pagbabawal sa labas ng kulungan. So paano? Yan lang muna sa ngayon at syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damastor Schumann, Bilaester Blacalos at CBRC National Tour and Registered Criminologist. At nagsasabing, kailangan natin ang baso siya at tsamba para pumasa. Okay? Baso siya, basa, sulat, share at sabayan natin ang tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. So thank you so much. God bless you all.